Sa loob ng 12 taon, siya'y paralisado mula sa baywang pababa. Gumastos ako ng milyon sa mga espesyalista, neurologist mula Switzerland, physical therapist mula Japan, mga eksperimento sa Germany. Wala ni isa ang gumana. At iniisip mong isang host ng hardin ang makakagamot sa kanya? Tumingin si Grace sa kanya, matatag ang mga mata. Lahat ng doktor ginamot ang kanyang katawan. Wala ni isa ang gumamot sa kanyang isipan. Kalokohan yan, sigaw ni Marcus. Kinuha ko ang pinakamahusay sa buong mundo. Lahat sila nagsabi ng iisa. Permanenteng pinsala sa gulugod. Walang pag-asa ng paggaling. Kailan ang huling beses na isa sa mga eksperto na iyon ay totoong sumuri sa kanya? Tanong ni Grace ng tahimik. Natigilan si Marcus. Ano? Ang huling pagsusuri. Kailan iyon? Mga 6 na taon na, marahil 7. Pagkatapos ng ika-5 espesyalista na nagsabi na wala nang magagawa, tumigil na akong pahirapan siya sa walang saysay na pag-asa. Kaya sa loob ng 6 na taon, walang totoong tumingin kung may nagbago, sabi ni Grace. Tinanggap mo lang ang sinabi nila noong siya ay bagong nasugatan at sumuko ka. Ramdam ni Marcus ang galit at pagkakasala na naglalaban sa dibdib. Hindi ako sumuko. Binigyan ko siya ng pinakamahusay na pag-aalaga, pinakamahusay na wheelchair, pinakamahusay na mga nurse, lahat ng kailangan niya para maging komportable. Comfortable, ulit ni Grace. Hindi hinamon, hindi tinulak, basta komportable. Lumapit siya kay Catherine. Ian, Wellington, may itatanong ako. Kapag pinaliliguan ka ng mga nurse mo, gamit ba nila ay mainit na tubig? Siyempre, sagot ni Catherine ng marahan. Laging mainit, si Marcus ang nag-uutos. At hinahawakan ba nila ang iyong mga binti ng marahan, parang baka mabasag ka? Dahan-dahang tumango si Catherine, unti-unting naunawaan. Lumuhod si Grace, hawak pa rin ang hose. Iyan ang problema. Mainit na tubig, marahang haplos. Nasanay ang katawan mo. Tumigil ang mga ugat sa pagtugon dahil wala namang dapat tugunan. Naging ingay lang sa paligid. Pero ito, itinaas niya ang hose. Ito'y malamig. Nakakagulat. Hindi ito kayang baliwalain ng iyong nervous system. Tumingin siya kay Marcus. 12 taon na siyang binabalot ng ginhawa. Walang hamon sa kanyang katawan. Walang lamig, walang presyon, walang dahilan para magising ang kanyang mga ugat. Hindi ganyan gumagana yan, sabi ni Marcus, pero may alinlangan na sa boses. Hindi ba? Binuksan muli ni Grace ang hose, tinutukan ang mga binti ni Catherine sa ibabaw ng kanyang damit. Ian, Wellington, gusto kong mag-focus ka. Talagang mag-focus sa iyong mga binti, hindi sa iniisip mong dapat mong maramdaman, kundi sa totoong nararamdaman mo ngayon. Pumikit si Catherine, mariin ang konsentrasyon sa mukha. May nararamdaman. Mahina, parang tusok-tusok. Akala ko imahinasyon lang. Hindi imahinasyon, mariing sabi ni Grace. Wellington, halika. May ipapakita ako. Lumapit si Marcus, nag-aatubili. Kinuha ni Grace ang kanyang kamay at ipinatong sa kaliwang binti ng ina, sa itaas ng tuhod. Pindutin ng mariin. Hindi marahan. Mariin. Pinindot ni Marcus at napaigik ang ina. Nararamdaman ko yan, Marcus. Totoo, naramdaman ko. Paano, bulong ni Marcus, nagsisimula ng lumuha. Lahat ng doktor marahil minsan lang siyang sinuri, binasa ang unang ulat ng pinsala, at nagpalagay batay sa lumang datos, paliwanag ni Grace. Kahanga-hanga ang agham, pero tao lang ang mga doktor. Nakikita nila ang inaasahan nilang makita. Walang umasa na gagaling siya, kaya walang tumingin kung may paggaling. Parang sinampal si Marcus. Pinoprotektahan ko siya. Binabaon mo siya ng buhay, sagot ni Grace, hindi masakit kundi totoo. Sa kabaitan, sa pera, sa ginhawa. Pero hindi siya patay, Wellington. Nakalimutan lang niyang buhay siya. Nagsalita si Catherine, nanginginig ang tinig. Tama siya, Marcus. May nararamdaman ako, maliliit na bagay, sa loob ng maraming taon. Pero natakot akong magsabi. Paano kung wala lang? Paano kung umasa ka at mabigo ulit? Kaya nanahimik ako, nanatili sa upuan, nanatiling ligtas.
Lumuhod si Marcos sa harap ng ina, nabasa ng putik ang mamahaling suite. Mom, patawad. Dapat hindi ako tumigil. Dapat nagpatuloy ako. Ginawa mo ang lahat ng kaya mo, sagot ni Catherine, hinahaplos ang kanyang mukha. Pero ngayon, hinihiling ni Grace na gawin natin ang kakaiba. Subukan, lumaban, maniwala. Tumingin siya kay Grace. Ano ang kailangan kong gawin? Inilahad ni Grace ang kanyang mga kamay. Bibilang ako hanggang 3 at susubukan mong tumayo. Hindi dahil alam mong kaya mo, kundi dahil handa kang alamin kung kaya mo. Natatakot si Catherine. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung walang nagbago? Kung ganoon, susubukan natin ulit bukas, sagot ni Grace. At sa makalawa, at sa susunod pa, hanggang sa tumayo ka o maubusan ako ng hose. Tumawa si Catherine, isang tunay na tawa. Ang una na narinig ni Marcos mula sa kanya sa loob ng maraming taon. Okay, sabi ni Catherine, mahigpit ang hawak sa wheelchair. Tingnan natin. Naghanda si Grace sa harap ng wheelchair, nakalahad ang mga kamay. Tumayo si Marcos sa tabi, kumakabog ang puso. Hindi ito tungkol sa tagumpay, kundi sa pagsubok. Handa? Hinawakan ni Catherine ang wheelchair, namutla ang mga kamao. Handa. 1, 2, 3. Itinulak ni Catherine ang sarili. Nanginig ang mga braso, nagbago ang mukha sa hirap, at imposibleng umangat ng 3 pulgada mula sa upuan, nanginginig ang mga binti, 4 na segundo bago bumagsak muli, hingal at luha. Pero nakatayo siya, matapos ang 12 taon. Hindi makapagsalita si Marcos. Dumaloy ang luha. Nagawa ko, bulong ni Catherine. Nagawa mo ulit, sagot ni Grace. Ngayon, bago ka matakot, ulitin natin. 8 segundo. 3 beses, 15 segundo. 5 beses, 30 segundo, hawak ang kamay ni Grace. Habang lumulubog ang araw, sinabi ni Grace, isa pa, pero ngayon isang hakbang. Sobra yan, protesta ni Marcos. Kaya ko, mariing sagot ni Catherine. Grace, lumayo ka ng 2 talampakan. Isang hakbang mula sa upuan papunta sa iyo. Hindi ako babagsak. Magtiwala ka. Tumango si Catherine, luha ang dumadaloy. Nagtitiwala ako. Tumayo siya. Nanginig ang katawan. Tumayo ang mga binti. Inangat ang kanang paa, 6 na pulgada pasulong. Walang hawak na wheelchair. Nakatayo mag-isa. Ginagawa mo, Mom, bulong ni Marcos. Kaliwa. Isa pang maliit na hakbang. Naglalakad siya. Isa pa. Isa pa, himok ni Grace. Inangat ni Catherine ang kanang paa, nanginig, pero inilapag ng matatag. 3 hakbang. 3 imposibleng hakbang. Hinuli siya ni Grace habang bumabagsak, sabay silang tumawa at umiyak. Niyakap sila ni Marcos, 3 silang bumagsak sa damuhan. Paano mo nalaman? Tanong ni Marcos sa gitna ng luha. Pinahid ni Grace ang mga mata. Dahil ako man ay nasa wheelchair, 7 taon na ang nakalipas.